Okay, magandang umaga po sa inyo. Napakaganda ng umaga ngayon. Nandito ako sa Kabukiran. Binibenta po itong farm na to. Develop siya. Meron siyang piggery, meron siyang fish pond. Malapit sa, actually downtown Kabanggan na to halos eh. Malapit sa mga resorts dito sa coastal area ng Kabanggan. Very accessible. May kuryente, may linya na ng mga internet service provider. At malaki po yung farm, 1.3 hectares. Yung nasa likod ko yan, yung piggery, dire-diretso yan hanggang doon. Okay. So, pwede kayo mag-alaga ng mga iba't ibang isda dito, mga freshwater fish, tilapia, hito. Okay. Actually, pwede nyo rin itong i-maintain na fish pond all year round. Basta meron kayong patubig dito. Mababaw lang naman ang palagay ng tubo dito, mga boss. Ang lalim siguro nitong fish pond, mga 2 metro po siguro. Pero marami na rin yung volume ng tubig na yan. Doon nanggagaling po yan kapag umuulan papasok dito. Alright? So may mga portion siya na mataas, diba? Kagaya niya, Okay? Now, ito, yung bahay po ito ng kanilang caretaker. Maiiwan po ito kapag purchase nyo ng property itong portion na to. Binigay na po ng may-ari sa kanila. Yan, may tanim na papaya. Tapos, dito, may maliit pang kulungan ng baboy. Meron pa ditong another kulungan na naman para sa baboy din, May puno ng kasoy. Yan. Aure. Okay? Tapos yun nga, nagtanim sila dyan ng mga kawayan dito. Yan, guyabano. Alright? Okay. Ang ganda ng grazing land. Para siyang grazing land, Ang ganda ng niya. Para naka-Bermuda yung buong farm. Di ba? And then here, ito yung dito tayo galing kanina. Yan. May mga puno po ng kamatsil eh. Alright. Ito. Tapos dito siguro special tong santol na to. Baka Bangkok to. Binakuran pa eh. And then here may puno ng kamatsili dito. Kaso hindi nakapasok sa bakod. Nasa kabila yung puno ng kamatsili. Pwede nyo naman kung gusto nyo patanggal, pwede naman siguro i-request yan, kakausapin nyo lang yung kapitbahay. Pero sayang ang dami niyang bunga yan Alam niyo maganda sa pag diabetic ka, napakainom ng bunga ng kamatsili. Kasi may mga tinik lang kasi ito eh. Kasi siya, mapakla. Ayan. Yan diba? Itong kamatsili, hindi po ito inisprayan, hindi yan lalagyan ng fertilizer. Wala yang chemicals. Cute na mga tuta Ayan Hello. Si Blackie. Baka makita tayo na nanay. Okay. Ito, source ng tubig, may iiwan na po yan. May bomba po ito, Jatmatic. Malaki yung malaki yung engine. Yan. Kapag kailangan siguro nila maglinis ng mga kulungan ng baboy. Now, ito yung kanilang kulungan ng baboy. May bodega dito sa tabi. Dito nyo ilalagay yung mga feeds nyo. Tapos mayroon pang area dito na pwede kayo maglagay ng mga yan, panggatong. Yan. Bodega. May mga tira pang feeds. Alright, nag-stop sila ng operation last year lang. Kasi nagkaroon po ng ASF dito. Ang mga nasa 18 yata itong kulungan nila, iba-ibang sizes. Kasya daw dito hanggang 10 fattening, isang ganito.
Right? Tapos dito, may mga parang sa mga ano siguro to, mga inahin. No? Maganda pa yung kulungan nila, oh. Maagiw lang pero wala akong nakikitang inanay o butas sa yero. No? Tapos meron silang mga gamit na magagamit nyo. Ito yung extension, bagong lagay po ito. Mapapansin nyo yan, dinugtong lang. Bagong lagay po yan para naman din sa mga baboy, syempre yan. Inahin siguro kapag may mga anak pa. Alam nyo, mas maganda daw po yung kita ng nagbebenta ng biik kaysa yung nagbebenta ng kakatayin. No? Alright? So, yan. Then dito, merong anonas. Alam niyo yung anonas, mga boss, mga ma'am, mga sir. Ito ang bunga nito parang paste. Wala siyang bunga ngayon eh. Pero ang bunga nito kapag pinisil mo, kulay green yun, na bilog, ganyang kalaki. Para siyang paste. Now dito may papaya din. Ang laki ng bunga ng papaya nila. Oh. May guyabano din. Papaya. No, tignan niyo yung papaya, no? Isang puno lang to. Nung natumba siya, pinabayaan lang nila. Tapos nagsanga-sanga. Yan. Namumunga pa rin at malalaki, ha. Kaya sa ibang bansa ang ginagawa nila, tinutumba talaga nila yung papaya nila para mamunga siguro ng ganyan. Ayan, no? Ilang yan, isang puno lang yan pero ilang branches niya ang namumunga, di ba? Ang lapad po siguro ng property, kung 1.3 hectares ito, nasa 60 po siguro yung lapad niya, no? Tapos yung haba niya nasa 200 plus meters ang haba niya. Ayan, meron na namang mga dito, kamatsili. Ayan, puro kamatsili. Nakikita kong puno hanggang dun. Ayan, ang lalaki ng puno ng kamatsili. Alam niyo, ang ganda ng kulay ng kahoy nito, kulay pula. Then here, part pa rin po ng farm to, hanggang doon sa may poste ng kuryente.
Tapos may mga hinukay-hukay sila dito, siguro ginamit nila for construction. Yan, doon tayo galing. Alright? Itong kapitbahay dito, naglagay siya ng mga tipi hut. So, ang ganda. Yan, no? Ang ganda ng view dito, oh. Kitang-kita niyo yung mountain range. Yan, no? No? Ganda ng view dito, mga boss, mga par, mga besh, mga ma'am, mga sir. Yan. Ganda. Alright. Ang ganda rin ng farm niya, oh. Nilagyan niya ng mga mahoganis. Bakit kaya gustong-gusto din itong mahogany itanim, ano? Pero ako, mas preferred ko yung mga fruit-bearing trees, eh. Kagaya ng langka, rambutan, lansones. Ayan, may mga tipi hut siya. So, ang size siguro nitong property niya, 5,000 square meters to or less. Mga 3,000 siguro to. Yan, may kalsada dun, ayan. Road right of way. No? Ganda kapag nagtayo kayo dito ng 2-story, kitang-kita niyo yung Bantay Cruz. And then nandyan na yung mga resorts. Coastal area na po yan. Alright? Nice. Daffodil. Daffodil ba tawag dyan? Okay. Dito, sarap maglagay dito ng ng papag habang malilim pa. Hanggang anong oras na ngayon? Mga alas 10 na siguro, mag-alas 10 malilim pa rin dito. Depende yan sa season, depende yan sa time of the year. Okay. Yan mga boss, mga ma'am, mga sir. Recap tayo sa property. Alright, ang property po again is 1.3 hectares. Developed. Meron kayong pwedeng gawing fish pond. Actually dito meron din, ayan, oh. Okay. Malaki pa yung area for kung ano yung preferred yung pag-landscape dito or tanim ng mga puno. Pwede kayong mag-alaga ng mga free-range chicken. Meron kayong piggery, ayan, oh. Tinanong ko yung caretaker dito, pwede naman daw pong mag-alaga ng baboyan dito, basta wag lang siyang mangangamoy. Kasi irereklamo kayo ng mga kapitbahay nyo. By the way, meron po itong septic tank magkabilaan. Kaso open septic tank. Okay? Ngayon, meron akong kaibigan dati. Binisita ko yung baboyan niya noon. Nasa Iba, Zambales, nandoon mismo talaga sa bayan ng Iba, Zambales. Ang tawag nila doon, babuyang walang amoy. Ano po yung nilalagay nila? Yung mga ipa ng palay, tapos nilalagyan po nila ng probiotic. Wala po talagang amoy. Unless of course na mapabayaan. Tapos yung mga palay, pwede naman po yung gamitin fertilizer ng inyong mga tanim. Alright? Ang property again ay 1.3 hectares. So that is 13,000 square meters. Ang kanyang width, siguro if I'm not mistaken, about 60 meters ang kanyang lapad. Ang kanyang length ay nasa 200 plus meters, more or less. And then, rectangular ang property. Minsan kasi, bakit ba nababanggit ko triangular, no? Rectangular po yung property, very accessible, may linya ng kuryente, meron na pong tubig, meron kayong piggery. Ang piggery, kaya siguro nitong mag-handle lang up to 60 or more heads, Merong mga iba't ibang mga tanim na, although hindi naman siya ganun talaga, hindi siya high value crop, no? Hindi siya high value fruit. Pwede naman po kayo magpatanim ng mga rambutan, lansones dito, Wag na mahogany, please lang. Ang dami ng mahogany dito. Alam niyo po, ang problema daw kasi sa mahogany, ang mahogany? Para bang ayaw niya na may ibang... Mapapansin niyo, wala pong dumadapong Wala pong dumadapong ibon sa mga mahoganies, mga mahogany trees. Kasi daw, yan parang nag-i-emit daw ng toxins. Sabi, no? But anyway, ang nakikita ko lang namang value sa mahogany kapag pinaputol siya, ginawa niyo siya lumber, di ba? Pero sa panahon natin ngayon, lalo na ngayon dito sa Zambales, bawal na po magputol ng puno. Nagbaba na po ng ordinansa dito, binaba na yung mga barangay, maski sa loob ng bakuran ninyo, napakahigpit na po. Kailan lang po yan ini-implement na? Dahil siguro, alam niyo na, climate change, tapos mag-election.
Anyway, very accessible po yung property. This is about, tanungan natin kay Google Map. Itong farm, eksakto dito sa farm na to is 173 kilometers from Balintawak and Lex Toll Plaza, Toll Gate, sabi ni Google Map. Tapos ito, mula dun sa bayan, siguro mga 2.5 kilometers. Sa mga resorts dito, mga 1.5 kilometers. Ano po, sa Iba, Zambales, around 15 to 20 kilometers. So, malapit lang po kasi ang Kabanggan sa Iba. From here, Batolan, and then Iba na. Alright? Very laid back ang farm. Ano po, napakatahimik, napaka-peaceful. Napaka-peaceful. Alam mo, nakita nyo, ang sarap ng palo ng hangin dito. Sarap mag-relax, no? Very ideal as your retirement home or simply bakasyonan dito sa Zambales. Gaya nga po ng lagi kong sinasabi, magandang meron kayong jump off point dito sa Zambales. Let's say a vacation home ninyo, no? So from here, pwede kayong pumunta sa iba't ibang tourist spot sa Zambales. Kasi po ang Kabanggan, nasa gitna ng Zambales, 7th town coming from Subic or coming from Santa Cruz. Kasi meron po kaming 13 towns dito sa Zambales mula Subic hanggang Santa Cruz. Pang-pito po ang Kabanggan. Alright, so napakagandang lugar nitong Kabanggan, ano? And then, yun nga, may mountain view kayo. Very laid back, very peaceful. What else can you ask for? No? Kung may pera lang ako, bibili ako ng ganitong farm. Tapos dito na ako titira. Magpa-farming vlogging na lang ako. Alright, so there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. Of course, yun nandyan ang aking contact details. Ang aking Facebook link, nandyan po sa description ng video na to. Tawagan nyo ako, email nyo ako, PM nyo ako, message nyo ako. Kung hindi ko po masagot yung inyong tawag, upfront, I'll make sure within 24 hours, I'll call you back or I will text you. And before po ako magpaalam, shout out po muna kay Sir Bonnie of Toronto, Canada. Sir Bonnie, mabuhay ka po. Ingat ka po lagi dyan at shout out din po sa inyong pamilya. And also, by the way, yung utol ko nandyan din po sa Toronto, Canada. Tol Eric, kumusta ka dyan? Ingat ka lagi dyan. Kumusta din sa pamilya mo? Alright? Again, maraming salamat po sa inyo mga boss, mga mama, mga sir. Till the next video. Ciao!